At talaga naman yatang confirmed na natalo ang House Prosecution Team nila Jinky Luistro, Ridon, Joel Chua at ng iba pa niyang mga kasamahan sa impeachment case na ito. Abay hindi na daw ilalatag ang articles of impeachment laban kay VP Sara kung sakaling mapatunayan daw na guilty si VP Sara. Hindi ba't nakakatawa? E di sana noon pa lamang in the first place hindi na sila nag-file ng articles of impeachment. Kung ganito rin lang naman, mukhang ang nagdadrop na sila ang House Prosecution Team ng kanilang mga witnesses. Kasi nga yung defense team ni VP Sara ay pareho din ng mga witnesses ng House Prosecution Team na siyang dadaan sa cross-examination. So kaya sila nagdadrop na, nagtatanggal na ng kanilang mga witnesses dahil alam nila na fabricated lamang ang kanilang mga ebidensya at witnesses laban kay VP Sara. So in short, wala, alanganin, sablay, tagilid yung mga ebidensya kuno na hawak ng prosecution team. Parang nga wala pa yatang matibay na ebidensya ang House Prosecution Team. Panay mga press release, pa-press con lamang ang kanilang ginagawa. Kasi nga naman, ayaw ng prosecution team na magkalat pa sina Trillanes at Madriaga. At isa lamang itong patunay na from the start, from the very beginning, ay fishing expedition lang talaga ang ginawa ng mga buwayang kongresista na ito. Mantakin mo, i-waive yung mga articles of impeachment na siyang naaprobahan na sa plenaryo at nasubmit na sa Senado. Tapos ganito, i-waive lamang. So ngayon, pinagtatawanan na po ng taong bayan ang House Prosecution Team at nag-hire pa nga ng mga private lawyers. Tapos i-waive lamang yung mga articles of impeachment. Bakit? Alam niyo na, nadehado kayo at tagilid sa impeachment na ito. So kaya ngayon, ang plano niyo naman na naiisip ay patagalin ng impeachment. Ayon nga kay Win Gatchalian, abay tatagal daw ng 7 to 8 months. Hanggang next year pa daw, aabutin ng impeachment na ito. Bakit? Kasi wala pang 16. Hindi niyo pa nakukumpleto ang 16 na boto para makonvict si VP Sara. Lalo pa ngayon na hindi niyo matitibag si VP Sara dahil sa Representative Sherlyn Banyas Nograles ng General Santos. Abay kumonsulta daw siya, personal na kumonsulta sa General Santos City na kung saan malaking porsyento 95% ang hindi daw sumusuporta sa impeachment case laban kay Vice President Sara. At ayon pa nga kay Representative Nograles ng Gensan, batay sa kanyang sariling konsultasyon sa iba't ibang grupo at sektor sa lungsod, karamihan sa mga nakausap niya ay nais manatili sa pwesto si Vice President Sara. Ito ang video, panoorin natin. Panindigan si General Santos City Representative Sherlyn Banyas Nograles na mayorya sa mga residente ng kanyang distrito ay majority tutol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Saad niya hindi lang basta tutol dahil overwhelmingly against ang mga taga-Gensan sa impeachment. Ito raw ang dahilan kaya no rin ang boto niya sa impeachment case sa Kamara bilang kinatawan ng kanyang distrito. Ito dapat. Majority, no, sa aking observation, around 90+%. No? I should say 95% sa aking natanong. No? Diba? At ikot na konsulta ng mga sektor ay talagang ayaw na ma-impeach Sinusunod ang ating niya. minamahal na Vice Yung President. taong bayan. Aminado naman ng kongresista na may mga hamon ang kanyang political stance. Si Congresswoman Banyas Nograles ay isa sa 25 natatanging mambabatas na bumoto ng no sa ikalawang impeachment case laban sa Vice Presidente na nakalusot sa Kamara. Diba? Medyo challenging, no? Masasabi natin na may mga pressures din. But ako naman, tinatayuan natin kung ano sa tingin natin ang tama at nararapat. Diba? Ganito dapat.
ang isang kongresista. Hindi lang sa sarili niyang desisyon. Kailangan tatanungin niya yung kanyang nasasakupan at kung ano yung majority ng nasasakupan, yun ang kanyang susundin. Hindi yung mga ibang kongresista nag-decide para sa kanilang sariling opinyon at kapakanan. Ito pa yung video na pinatunayan ni Representative Sherlyn Banyas Nograles na ang Vice President o ang Office of the Vice President ang siyang kauna-unahang tumulong nung nagkaroon ng sakuna sa GenSan. Panoorin natin ito. Recently po ay dumalaw si VP Sara, kasagsagan po ngayon ng impeachment niya. Kayo po ay naniniwala doon sa mga bintang na masama. Ang VP dumalaw po sa inyo at dinalaw po yung mga Diba? naapektuhan ng lindol Masama, sa ospital. pero dumalaw. Yes, of course, pumunta dito. Nagpapasalamat tayo kay Vice President Sara Duterte. Talagang personal siya na nagkiramay, nagpunta doon sa mga nabiktima at namatay dahil sa lindol. At nagpadala din siya ng tulong. In fact, siya yung isa sa mga una talagang nagpadala ng tulong. Una. The night, after the earthquake, nandito na yung kanyang kitchen, yung tawag nito hot kitchen na tinatawag, doon sa mga search and rescue area. Ito yung yung office ni Vice President Sara, Vice President Sara Duterte yung nag-deploy talaga ng hot kitchen doon para to cater the needs, particularly yung pagkain ng mga rescuers natin. And it stayed there for days. After that, may mga goods din po na pinadala dito yung office of the Vice President. And personal din na pumunta at nagdalaw, nag-ikot dito si Vice President Sara Duterte. Opo, how is it ma'am na syempre ang nakaka-relate morely sa mga taga-atin, taga-diha sa Mindanao, pares po nating Mindanaoan ma'am. Yes. Yun nga ay talagang nagpapasalamat kami because siya yung isa sa mga una talagang nagpunta agad dito. Diba? Una. Na actually, very discreet, diretso na. Wala naman masyadong fanfare, wala na. Diretso tulong, pumunta sa bahay, pumunta sa Ora-orada. yung mga personal na nagpaabot ng kanyang assistance sa mga napinsala. And we truly appreciate that ang ginawa ni Vice President dito sa General Santos City. So yun, narinig nyo naman mula sa isang representative ng GenSan, ang Office of the Vice President ang kauna-unahan po na tumulong pagkatapos ng lindol. Ito ang kagandahan na mayroong OVP satellite po sa iba't ibang lugar. Mabilis po na makaresponde. Kapag mayroong sakuna o kalamidad, makakapagbigay po agad ng tulong ang Office of the Vice President. Ito ang kagandahan na mayroong OVP satellite. Kaso, pinipilayan ng OVP. Binabawasan ang kanyang budget, ang kanyang pondo para hindi makatulong sa taong bayan. So mabalik tayo doon sa articles of impeachment na balak i-waive ng mga buwayang kongresista na ito. Ang sabi dito prosecution may waive some articles if evidence versus Sara Duterte already strong. So pansinin natin yung if. So ibig sabihin, ang ibang articles ay mga palamuti lamang to make the impeachment case appear strong. Kasi nga naman 4 ang articles of impeachment. Pero parang lahat ng yun ay walang laban. Kasi nakarating sa Senado. Diba? Naaprubahan sa plenaryo, nakarating sa Senado. Tapos hindi sila sigurado kung sapat yung bigat ng mga pruweba nila bawat item. So ano ibig sabihin nito? Nangangapa po ang House Prosecution Team. Diba? Hindi pa man nag-uumpisa ang impeachment trial, pero parang pasuko na ang House Prosecution Team. At ang katotohanan po talaga, weak, mahinang-mahina po ang kanilang ebidensyang hawak laban kay VP Sara. Bakit mag-waive? Hindi ba? Ng articles? Kung alam niyo sa sarili ninyo, kung confident kayo na matitibay ang inyong ebidensya. So isa lamang ibig sabihin nito, tagilid na ang House Prosecution Team. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba
at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.